Happy Sabat po sa lahat. Kumusta na ang kalahating isang linggo o isang linggong nagdaan na tayo po ay biniyayaan ng Panginoon mula sa material, pisikal at espiritual. Ngayong gabi pagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa Levitico na po. At sana samahan niyo po muli ako hanggang matapos ang kapitulo ito. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Sa loob ng sanlinggong nagdaan na kami po ay pinagpala nyo, pinahiram, pinagkatiwalaan, buhay, kalakasan, kalusugan sa mga material at pang-espiritual din po. Sa gabing ito, muli kaming hihiling sa inyo ng karunungan buhat sa banal na Espiritu na nawa kami ay bigyan ng kaalaman pa. Nawa ang pagpapala ng karunungan at pagsasamahan kami ng inyong malalakas, magagaling na anghel sa gabing ito. Salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, simulan na po natin. Levitico 17:1 hanggang 16. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki at sa lahat ng mga taga-Israel, ang sino man sa inyo na maghahandog ng baka, tupa o kambing sa ibang lugar, maliban sa tuldang tipanan, ay katulad ng taong nakapatay ng kapwa. Kaya huwag niyo siyang ituturing na kababayan ninyo. Ang tuntuning ito'y ginawa para sa paghahandog ay gagawin ninyo malapit sa may pintuan ng tolda at hindi sa ibang lugar. Ang inyong mga handog para sa mabuting relasyon ay ibibigay ninyo sa pari na siyang maghahandog nito sa Panginoon. Iwiwisik ng pari ang dugo ng handog na hayop sa altar na pinaghandugan para sa Panginoon malapit sa may pintuan ng toldang tipanan. Pagkatapos susunugin niya ang taba ng hayop at ang mabangong samyo nito'y nakalulugod sa Panginoon. Kaya hindi na kayo dapat maghandog sa mga demonyo na mukhang kambing dahil ito ang maglalayo sa inyo sa Panginoon. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito. Kayo at ang mga susunod pang henerasyon magpakailanman. Kayong mga taga-Israel, ang mga dayuhan ang naninirahan kasama niyo, tandaan niyo ito. Ang sino man sa inyo na maghahandog ng anumang uri ng handog sa ibang lugar, at hindi sa may pintuan ng tolda ay huwag ninyong ituring na kababayan. Ang sino man sa inyo na kakain ng dugo ay magiging kalaban ng Panginoon at huwag na ninyong ituring na kababayan. Sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo at iniutos sa inyo ng Panginoon na ang dugo ay gamitin ninyo bilang pantubo sa inyong mga kasalanan. Dahil ang dugo ang nagbibigay ng buhay, ang siyang pantubos ng tao sa kanyang mga kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit hindi kayo dapat kumain ng dugo. Ang sino man sa inyo'y huhuli ng hayop o ibon, maaaring kainin, dapat niyang patuluin ang dugo at tabunan ng lupa. Dahil ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo. Kaya nga, sinabi sa inyo ng Panginoon na huwag niyong kakainin o huwag kayong kakain ng dugo ng anumang nilalang. Ang sino man sa inyong kakain ng dugo ay huwag ninyong ituring na kababayan. Ang sino man sa inyong katutubo, Israel man o dayuhang kumain ng dugo ng hayop at kumain ng hayop na namatay o pinatay ng kapwa hayop, kailangan niyang maglaba ng kanyang damit at maligo, pero ituring pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kapag hindi niya nilabhan ang kanyang damit at hindi naligo, may pananagutan siya. Nakita niyo muli mga kapatid, ang tagubilin, tuntunin, batas ng Diyos na ito po ay katulad ng sinabi ko nung nakaraang Miyerkules na ito po ay organized. May mga tuntunin na hindi pwede natin sabihin na, ay hindi ko alam hindi pwede po. Bawat detalye ay sinasabi niya.
pati ang dapat at hindi dapat. So mga kapatid, wala po tayo may kakatwiran. Kung sakali na tayo ay magkamali, hindi po katuwiran yun sapagkat ang Diyos ay nagtatagubilin piraso-piraso kasama ang kudlit, ang tuldok. Sana po ay may natutunan tayo. Sa ating pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo muli sa karunungan, kaalaman na aming nabasa ngayong gabi. Salamat po muli sa inyo sa lagi niyong pagtugon sa aming mga panalangin at patuloy naming dinadalangin ang Balasin Church na tinatayo ngayon na sana po ay matapos ito. Tumugon nawa ang mga tao na gustong magpaabot ng kanilang tulong buhat sa inyo na sila ay gagamitin para sa gusaling ito. Maraming salamat po muli at tinatagubilin namin ang lahat-lahat sa inyo sa araw na Sabat na ito at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po mga kapatid at patuloy tayong magdalangin sa isa't isa. Happy Sabat!